sila. Alright! Welcome sa ating Almu Chart, 7 a.m. to 8 a.m. Ngayon, babalatan natin ng matindi-tindi si BTC. Kasi si BTC ay merong all-time high. Okay? Type 1 nga dyan guys sa mga kumita. Grabe to, no? Grabe to si Bitcoin. Weekly time frame ay, at hindi lang yan, no? Congratulations kay kay Uncle Donald Trump dahil siya ay naging elected na as President of the United States, no? Congrats kay Uncle. Kikita kami sa US next week. Alright, pero balatan muna natin si Bitcoin. Ngayon ay meron na siyang new all-time high. But we need to consider na meron pa rin siyang binasag na 73,856. Ang tanong dito, Mentor Mike, ito bang price ni Bitcoin ay paakyat na? Paakyat na ba? So, for me, hindi pa na, well, totoo, umaakyat siya. Umaakyat siya. Kita naman natin na ang price is ngayon ay 75,600 na. Binasag niya na yung area na 73,856. But for me, kung ito ay lilipad, ang kailangan nating makita is yung candle, which is yung daily time frame, is mag-open above netong gawin natin kulay green. Yan. Kapag ang isang daily time frame ay nag-open na above nung previous all-time high or any highs, lower high or higher low, nag-open na sila dyan, ibig sabihin nun, the price is tumatawid na talaga siya ng legal. Legal na yung pagtawid niya. Pero in this case, hindi pa naman siya legal na pagtawid. Para lang siyang sinundot niya, technically sinundot niya, pero nag-iwan siya ng marka. Nag-iwan siya ng marka somewhere in 76,422. For me, as my rule, para masabi ko na ang isang resistance or support ay butas na, dapat ang candle na dun sa time frame na yon ay nag-open na below or above nung horizontal na yon. Or in this case, hindi pa siya nag-open. So meaning, ito ay under negotiation pa. Kumbaga, since yung all-time high na yan, ito, yung previous all-time high ay, since all-time high ngayon, we need to expect na maraming seller dyan. Maraming seller. Siyempre, maraming magte-take profit dyan. Yung mga nakabili dito sa ilalim, magte-take profit dyan. Yung iba naman, kung di sila magte-take profit, sila ay magte-take profit kapag nag-bull run na. But we need to consider na ito ay isang resistance pa rin wherein napakatagal na resistance. Ito ay mula pa noong March 15, 2024. So we need to expect na ang price ay magre-reject dyan. Pero yun nga, tulad nga ng sabi natin, may pagsundot but it doesn't mean na yan ay palipad na. And considering if you are aware sa market structure, meron na tayong higher high, higher low, and right now, meron na siyang higher high. So sa market structure, ang isang uptrend na structure, kapag meron ng higher high, dapat ang iniisip mo naman is magkakaroon na ng higher low. So meaning, we have two confluence based sa technical analysis na meron na tayong number 1, meron na tayong resistance dyan na all-time high coming from March 2024. Pangalawa, meron na tayong higher high. Since meron na tayong higher high, we need to expect na ang price is bababa or magre-retrace. Kasi nga, the market needs to create a higher low para mag-create ng healthy na uptrend. Intindihan? So, dahil nga ito ay higher high na, wala na tayong ibang hahanapin muna kundi mga trade na more on shorting muna. But hindi ko sinasabi na mag-short na tayo forever kasi still nasa bullish pa rin siya. Just so happen, kung ito yung nakita ko sa market ngayon and ako ay magte-trade ngayon, ang gusto kong i-trade sa kanya more on short. Kasi kung tayo ay maglo-long dyan,
kung tayo ay maglolong dyan, medyo mahihirapan na tayong mag-penetrate ng long. Kasi, unang-una, higher high na nga siya. Naintindihan ba guys? Binabagalan ko lang yung aking explanation, no? Para at least maintindihan nyo. Right? Ingay hi ka dun sa mga viewers natin, baby. Yeah, may pusa tayo. Ilan ka mo na, kamakulit. So, hahanap tayo ng mga setup ng short. So, ako, hindi ko pa nakikita tong Bitcoin sa lower time frame. But, since ito ay higher high now, I am expecting na ito ay may mga left hand na sa lower time frame. Okay? O, yun na. Kapag mag-TTA, dapat ganon. Kumbaga, ako kasi personally, once nag-TTA ako, ang gusto ko, hinuhulaan ko kung ano yung meron. Hindi ko hinahanap yung kung ano ang dapat na makikita ko. Ang gusto ko, hinuhulaan ko muna. Hindi ko siya hahanapin kasi 'di ba as a trader ang ginagawa mo, naghahanap ka na kagad ng mga left hand, etc. Ako, tinitingnan ko muna yung structure niya and then ihuhulaan ko dapat meron na siyang ganito. So, ganun ako mag-TA. Sana kayo ganun din. Kasi once na tumatama ka na dun sa mga hula mo, technically, hindi naman siya hula. That's the proper understanding talaga ng market. Kapag ikaw ay tumatama na dun, siyempre, malapit-lapit ka na sa katotohanan na ikaw ay magiging profitable na. Pero pag ikaw ay hindi tumatama yung hula mo, ay medyo aral-aral ka muna. So, babayin natin ng 4 hours time frame. Yan. Obviously, tingnan natin, di ba? 4 hours time frame, meron na siyang left hand. Eh, no? Meron na siyang left hand. Di ba? Pagbuga dyan kaninang mga, anong oras to? Alas 6 alas 4 ng madaling araw, bumuga. Nag-create siya ng all-time high ulit. Ang tanong, paano na-create ang all-time high? Di, pip tayo, swing high, swing low. Since ang price is nasa discovery zone, ang gagamitin nating tool dyan para sa pag-discover ng mga all-time high or new price is yung Fibonacci. Kasi ang Fibonacci is one of the tool na ginagamit pang-predict ng pwedeng puntahan ng isang price. Prediction niya, pang-predict. Alright? So, ngayon, nakita natin, the price is now in 1.414. Papunta na siya doon, no? So, meron pa siya. Actually, ang isang price is dapat pumupunta siya ng 1.618. Pero in this case, nasa 1.414 pa. Well, that's okay lang naman kasi nga, ito naman ay daily time frame. Matagal talaga yung movement dito kasi nga, daily ka mag-aantay. Pero yun nga, andun na siya. Pero sa kasamaang palad, pag-akyat niya doon, hindi na healthy yung pag-akyat niya, di ba? Kasi nag-create na siya dito ng left hand, di ba? Create na. Okay nga, parang hindi na nga talaga pantay. Actually, sa MACD line, hindi na siya pantay. Sa RSI, meron na. So, anin mang mauna dyan sa dalawa, parehas lang din naman ang kanilang sinasabi. So, Mentor Mike, ito ba ibababa na? Ay, hindi pa. Hindi pa ganon. Hindi porket nakakita ka ng left hand dyan, ibababa na yan. That's a sign lang na the market is now reacting doon sa all-time high. Nagre-react na sila. Oy, all-time high na to ah. Siyempre, yung mga trader na tenured na, alam na rin nila yung gagawin na nagte-take profit na sila. Ang tanong, sino yung bumibili dyan? Siyempre, ang bumibili dyan, yung mga napo-FOMO, mga baguhan sa mundo, ng trading, sila yon. So, minsan sa ating buhay, dumaan tayo dito. Minsan, naging isa rin tayo sa parte ng mga yon. So, left hand na siya dyan. Obviously, left hand na. So, siyempre, ang kailangan nating hanapin, ang kailangan mong hanapin once you saw a left hand sa higher time frame, dapat hahanap ka ng pangbangga sa kanya. Meaning, once mag-execute ka, hanapin mo yung lower time frame na left hand din. Kasi para mag-ano silang dalawa, tawag doon, mag-combo sila. Alright, so baba tayo ng 1 hour time frame. Yan. So, same din, no? Meron na rin siyang left hand dito. Kung parang na siyang talangka, ang dami na left hand. No? Ang dami na rin left hand. So, dito, meron na rin left hand.
Nagkanda double na yung left hand niya. So, kapag ganyan, ingat-ingat ka na. O, left hand na. 1 4 hours, left hand. 1 hour, left hand. Kapag ikaw ay naglulong pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin, kailangan mo pa talagang mag-aral or napopomo ka na. Naintindihan? So, baba tayo ulit ng 15 minutes. We need to see at another left hand dito. Di ba? Yung. Dito sa 15 minutes, may left hand na rin. Di ba? Actually, parehas lang naman din sila sa 1 hour. Pero, kung nakikita nyo, all time frames are nagpapakita na ng puro left hand na. Baga, ang dami na. 3 left hand na yan. Kapag 3 left hand na nakikita mo, ano naman gagawin mo dyan? Alam naman maglong ka pa. Well, hindi ko naman sinasabing mag-short ka na agad. But, ang sinasabi lang nito, the price is now telling us na huminay-hinay ka nakakalong. Diba? O ngayon, meron na siyang left hand. Bababa na ba to? Hindi pa. So, ang kailangan mong gawin, siguro ang kailangan nating makita ngayon is balikan niya tong previous resistance na to. So, pwedeng gawin yan. Pwedeng magtabo ulit yan. Ito na yung tinatawag natin sa system na late magic. No, kasi kung meron tayong early magic, late magic. So, yun na yun. No? Nag-magic na tayo. Pero, sa system kasi, meron tayong tinatawag na anatomy nung market. Ito yung late magic. Pwedeng late magic na to. Pwedeng mag-dump na yan dyan. And meron tayong aantay na. So ngayon, kung ito ay magdadump, we need to find a support. Ito, meron tayong support dito. Yan, may support tayo dyan. So, itong support na to, it can bounce, no? Pwede, ako in-expect ko sana mag-bounce siya dyan. Kapag nag-bounce siya dyan, maganda-ganda yung iaangat niya pa dyan. Pero yung pag-angat na yan, yan na yung tinatawag na huling buga. The final buga. Kasi nga, late magic na siya sa system natin. So, bawain natin ng 5 minutes. So, 5 minutes, makikita nyo, yun na, hindi na rin maganda yung kalagayan niya rito. Kasi nga, nagkikreate na siya ng shampoo. So, kung ikaw ay magte-trade ng BTC, ang gawin mo dyan, mag-abang ka ng breakdown dito. Confirmation ng breakdown. Pwede ba tayo mag-trend line? Cannot be, no? Cannot be. Pangit yung pag nag-trend line ka, napaka-stiff ng trend line mo. So, in this kind of market, ang marerelayan mo lang muna mga horizontals. Kasi ito, so, pero dito meron tayong trend line na pwedeng gawin. Yan. Pwede ito, pero hindi pa siya kailangan. Layo pa eh. Huwag mo nalagay. Pampadumi lang yan sa, ano mo, sa chart. So, ako, ang personally na gagawin ko dito, I'll wait sa pag-confirm neto. Pero mukhang hindi pa siya magko-confirm ngayon. Mukhang hindi pa, no? So, mag-aabang ako ng pag-bounce dito. I don't see na siya ay magko-confirm na kagad. Siguro ito ay aangat pa. Pero kung sakaling ito ay hindi na talaga, well, kung hindi na siya umangat pa, pero mas maganda, abangan mo na to. Yung breakdown niyan. Kasi nga, nakita mo naman, multiple time frame na. Nakita natin mayroong left hand. Multiple. 4 hours, 1 hour, 15 minutes, di ba? So, multiple na. So, ako, aantayin ko na lang itong breakdown na ito. But, if scalper ka, pwede mo pa rin naman itong kuhanin. Wait ka dito na mabutas siya. Pero, multiple na rin talaga, no? Multiple na rin na ito ka, made in shoulder na rin dito. Multiple na nagsasabi na siya ay bababa. Ang kailangan na lang niya magkaroon ng confirmation. Yan. So, siyempre, trajectory ng price is more on shorting. We are expecting also na ang price ay gagayahin. Yung mga alternative coins natin ay gagayahin kung ano yung sinasabi ni Bitcoin right now.
Alright, naintindihan ba guys? So, if ako ay magte-trade ng Bitcoin, I'll wait for the confirmation, breakdown ng support. Then, sa scalp lang to siguro ang magiging take profit mo, ito muna. Since malakas pa yung buyer sentiment dito. So, scalp lang muna. Pag nag-confirm to, kuhanin mo to. Pwedeng dito muna siya. Yung pang mahirap na TP, if ganado-ganado ka naman, ito, kuhanin mo to. Ayan. If magpi-fib ka dyan, that's 618 na. No? Hindi na natin ginagamitan ng fib, no? Kasi kahit sa mata lang natin, makukuha na natin yung level ng golden ratio eh. So, ito muna. Tapos ito. Yan. Pero, yun nga. Hintayin nyo na lang mag-confirm to. Kasi nga, ito ay nanganganib na. Pattern na lang. Ibig sabihin lang yan, pattern lang inaantay natin yan. So, bigger picture, pwede itong umakyat. Pero, since nagkakaroon na nga siya ng left hand, pwedeng mag-double tap siya dito. Then, ibaba niya. Mas maganda kapag gano'n ang nangyari. Kasi, mas cool yung trade na gagawin mo. Alright? Meron ngayong araw, wala pa tayong naabutang setup. Wala. As in, zero. Zero yung setup natin. Alright? Sige. Bisitahin naman natin yung inyong mga paboritong altcoins. Sige. Paborito mga altcoin. Shibarium. Si Shiba, kaninang alas 3 ng madaling araw, which is gising pa ako nito. Ito ay nag-breakout dito. Breakout siya dito. Aso hindi ko napasok, no? Kasi, oras na siya nag-confirm eh. Last 4 na. Medyo wala na tayo sa ulirat ng mga oras na yan. Pero nag-confirm siya, no? Naglagay tayo. Pwede ka maglagay ng trend line dyan. Nag-confirm siya. May ka-trend line. Yan. Nag-confirm siya dyan, di ba? Yun. Nag-confirm siya. TP. Actually, nasa TP area na rin naman na siya. So, ang kailangan na lang nitong gawin ni Kuya mo Shiba ay mag-retrace ng bahagya. Yan. Magre-retrace to ng konti. Pero hindi ko sinasabing yan ay forever retracement na. Pwede itong bumaba dyan. Okay? Pwede mag-retrace. So, since nasa TP area na siya, yun na, nasa TP na siya, dito, ito kasing area na to is, kung ipifib ko, nasa 618 na rin yan. Yan, di ba? Nasa 618 na siya. So, pwedeng mag-take profit na dyan yung price. And pwede siyang sumabay kay Bitcoin. Pwede yan sumabay. So, pabayin natin yung time frame. Diba? Babayin natin sa lower time frame. Actually, yung higher time frame na, bunta mo natin lang higher time frame. Sorry guys, kasi na-TA ko na to kanina eh. So, meron na tayong new all-time high. Meron na tayong resistance na nirespeto niya doon. Which is, ito yung parang resistance na maganda. Tapos, bababa tayo ng 4 hours time frame. Nag-TP na nga dun yung 4 hours. And then, pwede pa itong umakyat si Shiba. So, kailangan lang niya ditong mag-retrace. Mag-retrace lang siya dito. If mag-retrace to, siguro, ako ay mag-fib. Kung sakali na, abang ako ng 382. Abangan nyo mo yung 382 bounce. Yan na kayo mag-abang. 382 na yan. Kapag nag-bounce siya dyan, ang pwede niyang puntahan, pwede niyang bisitahin to. Itong high na to. Pwede niyang bisitahin. Okay, pwede niya pa itong bisitahin. Itong part na to. Pero right now, since nasa take profit, nasa 618 na siya, kailangan niya munang bumaba, no, bahagya. Ito ay may chance na mag-parabolic, maya-maya lang, magpa-parabolic sila.
Ito ay pwedeng bumaba dyan. Ambang kayo ng confirmation na pagbaba. Wait lang, check natin. Abang pagbaba, pwedeng bumaba yan. Pero kung bababa siya, pwede na ba siyang bumaba ngayon? Mukhang hindi pa. Malayo pa. Wala pang reason para bumaba siya. Pero, nakikita natin na bababa siya. So, ito ay mag-abang ka ng trend line. Trend line ba tayo? Wala. Pangit. Malayo. Pero pwede tayong gumawa ng support dito. Abangan nyo na lang siguro. Kung ito ay magbe-breakdown dito, ito ang magiging last take profit mo. Itong yellow line na to. Yan. Kung magko-confirm. Pero again, sabi nga natin, Bitcoin, dapat nga bumababa na siya. So yun, tingin natin dito sa part na to. Medyo malayo pa, no? Pero sana mag-confirm na. Yan. Abang kayo dito. Bounce. Maganda rito ang abangan. Bounce dito sa part na to. Okay. Next natin si LTC. LTC naman, obviously, ang pangit na itsura niya. So, skip na natin to. Well, sige, chart natin. Pero for me, kapag ganito nagko-consolidate na yung market, iwanan ko na to. Pangit, no? Pero dahil nga na-request na rin, edi punta na lang natin. May resistance, may support. Maba tayong higher, lower time frame. Okay, so meron siyang nag-TRBO siya, no? TRBO. Confirmed. Nandito siya ngayon sa part ng TP, which is 618 na rin to. Kung gagamit tayo ng fib na dito. Yan, 618 na rin. So, may resistance tayo dyan. Magre-retrace? Yes, pwedeng magre-retrace to because nagkikreate na nga siya ng new market structure. Fib tayo, swing low, swing high. Kuhain natin tong 0.5. Abang kayo ng bounce dito. Kasi once na bumalik yan dyan, it can create a head and shoulder pattern. Then, final take profit will be ito, 74.29 if mag-bounce. If mag-bounce. But I think siya ay sana bumalik siya para maging healthy yung yung market niya. Sana. Pero ako, I'm aiming na ma-hit niya pa to based dito sa pinapakita niya, no? Baba yan. Baba. Pwede. Sana bumaba para magkaroon ng healthy retracement. O, isa na rin to sa pwede nating bantayan ngayon. Alright. Ngayon naman si ATH. Walang mga setup ngayon, no? Ang meron lang tayo nakikita is mga potential move ng market, no? Gaano na siya doon. Ito, pwede niya talaga tong i-hit pa. So, ito, siguro, pwede niya pa tong i-hit, guys. Itong area na to. Pwede niya pa i-hit dyan. Kasi nga, wala pa naman siya ditong pattern. Pwede niya i-hit dyan. Then, ATH. All-time high. Ang pangalan ba nito? All-time high. Ganyan yung pangalan mo. So, meron tayong support na hindi naman niya inabot. Weird. May resistance tayo dito. May support tayo dito. Kulungin natin. May apex ba to? Pangit pa yung apex. So, punta natin ng 4 hours time frame. Meron tayong resistance na dito. Nag-confirm na ba? Yes, nag-confirm na. So, meron tayong resistance dito. Pwede niya pa itong bisitahin. Pwede niya itong puntahan.
Pero kung papasukin natin ngayon, mukhang Dehins na rin maganda. Kasi ito ay, wait lang na, check natin. 4 hours still naman, nasa bullish pa. Pero yung 1 hour, parehas pa rin naman bullish. So, ang gawin na lang natin, so take profit na rin siya no? Hintayin ko tong mag-retrace ng konti. Sana sumabay din sila para mag-retrace. Just in case, ito ay bababa, parang wala akong pwedeng makuhanan na pag-support. Susuporta sa kanila. Pero ito parang meron siyang magandang trend line. Yan. Good morning, Ate Olive. Parang meron siyang trend line dito. Itong pusikat natin, ang gugulo dito. Ang gugulo sa ating table. O, dyan ka nga. Dito ka. Dyan ka. Manood ka mag-chart. Meron siya ditong trend line. Week to week. Yan, meron siyang dito. Meron siyang parang trend line dito. Aray. Anong ginagawa mo? Aray. Meron siyang trend line na parang pwedeng sumalo dito. So, kapag meron ganyan, pwede tayong kumuha ng support. Ito, pwede niya itong kuhanin. Abang tayo ng bounce dito sa area na to, which is 04798. Pero sa itsura nito ay hindi papasa sa akin to. Ayoko na mga ganitong itsura. So, hindi ko siya i-trade pag ganyan na itsura. Kasi yung pangit niya. So, hindi naman ibig sabihin. Ito tatandaan nyo guys ha. Hindi porket tini-A mo ang isang coin, yun na kagad yung iti-trade mo. Hindi ganun ha. Hindi ganun. So, pipili ka pa rin ng maganda itsura. Siyempre, dapat maganda itsura pipiliin mo. Pwede ka ba pumili ng pangit at pangit? Sige nga, type 1 nyo nga, pwede ba pangit? Pili ka na nga lang, pangit pa. Sige nga. Itsura, tama. Diba, ganun. Pero alam nyo ba, yung mga kababaihan, minsan minsan mga sinungaling din minsan Lalo kung nakikita ko sa mga reels, may mga nakikita ko sa reels Mga nakikita ko sa reels mga sinasabi, okay lang, basta masipag, mabait. Mga ganun. Lolo nyo kami. Sinasabi ng mga nakikita ko sa reels sa mga Facebook reels minsan, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Sinasabi nila, mabait. Hindi yun ganon, mabait, maalaga, mapagmahal, ganyan. Pero pag niligawan naman sila ng mabait, maalaga, mapagmahal, di naman nila yun papansinin. Kasi dun sa mabait, sa mapaalaga, mapagmahal, kung ano man pa yung may masabi nila, sa bandang huli nun, may nakalagay na pogi. Mapagmahal na pogi. Mabait na pogi. Masipag na pogi. Ganon. Nagmamalinis pa kayo. Ay, mga kababaihan. Maraming babae dyan. Sige nga, type nyo nga kung tama ba yung sinasabi ko. Sino ba yung mga kababayan dito? Pogi. O, pag naging pogi naman, dapat mayaman. Ganon. Ganon ngayon ang mundo ng era ng mga Gen Z. Mga Gen Z, no? Sino ba yung mga Gen Z dyan? Kaya, okay mapaniwala sa mga gano'n. Kasi nga, kapag pipili ang mga yun, katulad niyan, di ba? Pagka sa public figure, inakbayan ka. Pag pogi yung umakbay sa'yo, okay lang. Pag pangit, manyakis. Ganon. Ganon ang mundo. Napaka-unfair sa mga pangit na katulad namin. Di ba? Yung mga ganyan Pag mga reels, di ba? Pag napapad mo sa reels, pag yung may mga content na pogi ang nagko-content, yung mga babae, kala mo, ang kukulit Pumatol, sabi ni Mau PB,
Pumatol naman ako sa hindi pogi noon, pero niloko pa rin ako. Aba, edi... Yun nga ang pangit dun eh. Kapag pipili ka, pogi na at maganda piliin mo. Para pag naloko ka, okay lang. At least, maganda yung napili mo, pogi. Okay. O, yan. Tignan nyo ha. O, si Mau PB. O, sige nga. Kaya pala single pa rin ako. Lugi kaming mga pangit. Yan. Malas mo. Dalawa pa sila. Ibig sabihin, hindi ka na... Ngayon, hindi pumatol ka sa hindi pogi. Niloko ka ng hindi pogi. What more pa pag pogi yan? Di ba? Kaya pipili ka ng mga... Parang pag pogi pinili mo, parang 50-50 ka rin eh. Diba? O yan, tingnan natin. Dito sa Discord natin, baka may mga mapili ka dyan. Ngayon nga, tingnan natin. Sino ba dyan ang mga single? Ano ba gusto mo? Uncle or... Rico, ano ba to? Nangagit na siya. Ano bang gusto mo? Single? Taken? Complicated? Teka, Tito? Ano bang gusto mo? Tito? Ano ba? Anong tawag doon? Ginawa nating matchmaking tong Almo chart, no? Ginawa natin matchmaking. Sige, single na uncle. Meron naman, pogi na ngayon. Yun! Yun ang gusto ko namin marinig. Paano ba yan? Meron na daw, pogi na ngayon. Okay. So, Tito vibes, uncle vibes, sugar daddy. Ment, gawa ka ng single room. Whew! Ginawa ko na yun dati. Wala namang pumapasok. Ang pumapasok lang si Mayora. Tapos pag andun si Mayora, hindi niya pinapasukan. Salbahe kayo. Ito lang, konting ano lang muna. Konting ano. Wala. Boring ang market eh. Gumawa ako ng single room dati. Gumawa ako. Pero wala namang pumapasok. Si Mayora lang ang pumapasok. Wala. Tingnan natin. Konti. 52. Dami pala natin. 53. Dami. Maraming salamat sa pagtambay sa ating Almo chart. So, batiin natin yung mga bago dito. Si Kuya Yetski. Yan. Doric. Ilde 9216, shout out. First time ko makita dito. Wala na sila. Welcome po sa ating Almo chart. Saan na po si Mayora? Si Mayora ngayon ay ano ba nangyari kay Mayora? I think meron siyang pinagdadaanan ngayong kagandahan. Sobrang ganda nga ngayon na overwhelm siya sa kagandahan niya. Kaya wala siya. Pero sabihin ko yan, tatanungin ko. I-type nyo dyan. Sige, i-type nyo dyan. Mayora, nasan ka na? Then i-screenshot ko. I-type nyo dyan. Mayora, nasan ka na? I-screenshot ko sa kanya. Nahanap ka na ni Mayora. Ay, ng mga nasa Discord. Sige nga, i-type nyo dyan. Mayora, nasan ka na? Yan. Ano yun? Wala na natin. Sige na, type nyo dyan. Type nyo dyan. Boring ang market, no? Sige, type nyo lang dyan. Mama, i-screenshot natin. Okay, balikan natin yung charting. So, BTC, ayun na nga, no? Hindi talaga nananalo, no? So, we need the confirmation. Good, grabe si Bisiba. Ang bilis mo naman kumilos. Sinabi pa lang natin na bababa ka, nandiyan ka na. Chill ka lang, ha? Huwag ka na, hindi. Grabe, no? Grabe tayo mag-TA, no? On point. Laging on point. So, ito rin. Nakita natin, di ba? Na nandyan siya.
All-time high, ganun din. Woo, dito tayo kay Woo. Kay Woo, pangit na naman na ito. Ano ba pinipiliin yung coin? Bakit kayo ganun? Mamaya, i-screenshot natin. I-screenshot muna natin to baka matabunan. Screenshot natin. Mayora, nasa na si Saitama. Alam nyo, isa sa nakakatawa dito, no? Si Saitama, may behavior yan. Si Saitama. Hindi ko nasasabihin sa'yo, pero meron akong magaling na investigador. Napakagaling ng investigador na to. Imagine, inimbestigahan niya yung behavior ni Saitama. Inimbestigahan niya. Well, technically, hindi ko na talaga pinapansin si Saitama. Kaya ang tinatarget niya na ngayon, si Emotionless. Pero ang lupit ng investigador na to. Talagang na-detect niya si Saitama. Nakuha niya talaga yung tamang Saitama. Nakita niya. Ang lupit. Ang galing-galing ng confluences niya. Lupit. So, si Woo, right now, ay meron tayong resistance na this is 618 na rin. Nasa 618 na siya. Yun. Makikita niya, di ba? Yung mata ni Mentor, talagang kahit wag ka na mag-pin, makikita ko sa 618 na. 618 na to, so we need to expect na ito ay pwedeng mag-reject dyan. Magre-reject. So, Shiba, no? Andun na. Lapit na. Diba, nagkaroon ng pagsalo dito sa support na to. Ngayon, tingnan nyo yung trendline na ginawa natin. Sumalo doon. Bitcoin. Nakita natin. On point. So, Woo, may resistance dyan. So, kailangan, ganda ha. So, pwede siyang magtabo paakyat, which is nagawa naman na niya. Nagawa na niya magtabo. So, since nagtabo na siya, ay expected natin bababa. Pero hindi agad bababa to, guys. Ito, bumaba na rin pala. So, antayin natin yung support na ito. Pwede itong mag-support dito. Initial support. Pag nag-support siya dito, wait tayo ng pag-akit niya ulit. Then, para mag-create ng pattern. Kasi nga, this is area na ng 618. So, abang tayo dito. Pero kung tayo iti-trade natin to, si Kuya mo Woo, from a perspective na scalp, check natin, maglagay tayo ng trendline. Yan, meron naman tayong trendline na nabuo. Kuha na lang ako ng support pa. Yan. Just in case, ito nang pangit dito. Ayoko ng mga ganitong klaseng pag nag-breakdown dito, merong sasalo ng mga pulis. Pangit. So, I'll skip this one. Kung ako magte-trade nito, i-skip ko to. I-skip ko siya. Pero kung sakaling ito ay mag-breakdown, pababa, ang pwedeng maging TP niya, ito. This one. Hindi yan mag-TP dyan. Pwedeng ang gawin nito, bumaba ng konti, umakyat, i-retest niya yung trendline, then bababa. Ganun siya. Pero I'll skip Woo ngayon. So, nasa yung listahan natin. I-up nyo nga yung listahan. Si Ton Coin. Si Ton, ganun din. Okay, medyo para siyang may hagdang-hagdang pala yan dito. Kasi, ganda nung trend niya, no? Pababa. So, meron siyang support dito. Actually, hindi na nga niya inabot. Nandito na siya sa support na to. Napakalaking, kung sakaling mag-activate to, no? Medyo malaking head and shoulder na yan. Pero tingin ko hindi naman niya i-attempt na basagin yan. So, dito, baba tayo ng 4 hours time frame. Dito,
Teka lang parang nag-double na kayo ng request ng ano Dito, meron siyang resistance dito technically. Pero malayo pa siya. So try natin bumaba ng 1 hour time frame. Pwede niya nga itong bisitahin pa. Pwede niya itong bisitahin pero hindi ako believe dito sa ganitong klaseng structure Para siyang sumasabay. Balikan ko ngayon 4 hours. Hindi ako convincing. Siguro kung ilolong ko to at kukuha ko ng bias for long, aantayin ko na mabutas niya itong resistance na to. Yan. Yan dapat. Mabutas niya. Or dumikit man lang siya dyan. Kasi once na dumikit yan, yan na yung magiging neckline natin. No, para mag-create siya ng head and shoulder. Pero sa ganyang status, sa itsura niya ngayon dito, although alam natin na pupunta siya dyan, may 2% din. Pero nakikita ko na hindi siya magandang i-trade kapag nandito ka na. Ang gusto nating mangyari, dumikit siya dyan. Kapag dumikit siya dyan, so at least mag-create na siya ng parang pattern dyan. Dapat. Or mag-antay kayo ng confirmation. Pero kasi kung magko-confirm ako dito, layo pa Pangit may tatamaan. Siguro wait talaga tayo dito. Matagal pa to. Ito yung walang kwentang coin sa mga pinagpapachart nyo. Iwasan natin yan. So, next is grass. Grass tayo. Grass. Ayun, may all-time high na. Ay, nag $3 siya. Grabe, no? Ito ay, sabi ko nung nakaraan, gusto kong bumili ng grass. Ng 140% siya. So, meron na naman siyang panibagong price. $3, no? POMO na kayo dito kapag ganun. POMO ka na dyan. $3. So, 1 hour. Bullish pa lahat. Maganda yung short to. Pero hanap tayo ng setup. Bullish pa rin. Wala pa siyang sinasign na bearish siya. Okay. Meron dito support. Meron tayo nakawang support. Identified as support. Ang kailangan niya ditong gawin. Okay. So, nagkikreate siya dito ng wait lang So, nagkikreate siya dito ng parang head and shoulder sa part na to. If iti-trade mo to, hintay kayo ng breakdown dito. No? Ngayon, kung di naman siya mag-breakdown dyan, ang 15 minutes still nasa bullish pa rin So, abangan nyo yung pump. Pero kung siya ay aangat, antayin mo na lang itong mabasag. Itong resistance na to. Kapag ito nabasag, pwede niyang bisitahin ulit itong all-time high na yan. Kasi makikita mo para siyang magdo-double bottom. So, pwedeng maging neckline to. Abangan mo yung pagbutas dyan. Pero kaya lang, wait lang. Himayin natin ng maigi to. Pwede nga mag-support yan. Pwede siyang mag-support. Kaso, tingnan mo itsura Pwede pa itong bumomba. Pero kung ako to, I'll wait na lang muna sa breakdown nito since nagpatong-patong na yung mga left hand nila. Patong-patong na rin. Okay. Dami ng left hand. Ay, dami ng head and shoulder dyan.
So, parang sumabay na rin siya kay Bitcoin. Baka sumabay. Baka magsipagsabayan. Ayun, si Shiba, bumababa na. Bumababa na si Shiba. Diba? Si LTC, ganun din. Nakita natin, diba? Ano sabi natin kay LTC kanina? Kailangan niyang bumalik dun sa loob. Diba? Kailangan niyang bumalik. Diba? Tandaan niyo ba yon? Kailangan niyang bumalik sa loob para i-retest niya yan. Yung sinabi natin. Ito, si Wu, walang kwenta to. Si Wu, ito yung inaabangan natin. Itong support na to. Si Ton. Yan. Pero si Grass, kung ako to, antayin ko yung breakdown dyan. Confirmation ng breakdown. Sana mag-confirm. Well, technically, nag-confirm naman na. So, wait na lang tayo ng proper pa na. Wala. For me, antayin ko yung breakdown. Kung sakaling hindi siya mag-breakdown, hindi ko pa rin ilolong. Ilolong ko siya kapag nag-confirm na siya dito. Sa resistance na yan. Okay? Kasi ito yung pinaka-resistance niya. So, dalawa abangan mo. Hindi siya nag-confirm, abang ka dito. Pero yung ganitong itsura, Konso, iiwasan ko yan. Yes, tama. Layo ng TP area. Sobrang layo. Dami na FOMO dito. Nakakalungkot. Pero for sure, maraming na FOMO dito. Ganyan na ganyan, mga baguhan, bibili ng grass. Ay! Saklap. Dami na FOMO dyan. Next is Doge. Doge tayo. May listahan tayo. Kuya Jay, palista ka. Agahan mo para makasali ka sa lista. May trendline support. Nob 7. Grabe, no? November 7. Ito. Hindi kasi ako gagamit ng ganitong support. Meron akong reason ba't di ko to ginamit. I'll wait for the support para sa breakdown. Pero pwede naman. Pwede rin naman. Kasi medyo steep na siya eh. Pwede rin naman. Pwede rin sumalo. Try lagay na lang din natin. Si Doge, sayang na sell agad grass sa Yadra. Okay lang yan. At least kumita ka. Paano kung hindi siya nag-pump? Anong sasabihin mo? Sana rin ba? Baka pag dito nag-pump, sinabi mo, sana, binenta ko na lang. Di ba? May dalawang perspective yun eh. Dahil nakikita mo ngayon, nag-pump, sasabihin mo, sayang, dapat di ko binenta. Paano kung nag-dump? Anong sasabihin mo? Sana binenta mo. Anong point? Di ba? Wala, puro ka lang sana. So dapat once na nagti-trade kayo, meron kayong TP area. So ito ay higher high na, meron siyang resistance dito na hindi niya pa inihit, no? Hindi niya pa inihit. So dito pa lang muna tayo magbase. 4 hours time frame, still nasa bullish side. Pwede pa itong magtabo pataas para i-hit niya yung resistance na yon. Lagay na nga lang din natin. Para at least makita natin. Yung pwede nga magtabo. Kasi papalo siya ng 1.236 doon. So, kuhanin natin yung pag-angat niya. In this case, parang nag-pump na siya. Hindi pa rin. Pangit na itsura niya. Kapag ganito yung itsura ng price, ito ay prone to breakdown. Yung mga ganito. So, meron na itong left hand. Meron na rin siyang head and shoulder. Wait na lang ng confirmation. Pagbutas dito. Hindi pa siya confirm, no? Kasi mangat pa eh. Sana mag-confirm siya.
Tingnan natin. Tingnan natin. Bisibisitahin natin. Yan. So, yun yung Doge. Si Doge, higher time frame perspective. Bullish pa naman. Kaso ito na, ayoko talaga ng may mga ganito, no? Parang tanga. Pag ganyan, ibig sabihin niya parang nagtatalo pa sila eh. Mas maganda yung ganito lang, yung mga ganito. Pero kung ito, prone siya ng breakdown, no? Yung itsura na ganon, prone siya sa pag-breakdown. So, pwede siyang bumalik, mag-create siya ng double bottom, then umakyat. Kasi ito ay lower high. Well, ito kasi ba, hindi na, no? Mas mataas siya. Pwede niya talaga, kailangan niya gumawa lang na siyang konti, kahit konting pagbaba lang dyan. Pag nanalo to, then pwede na siya umakyat. Konting pag-dump lang. Konti lang. Bigyan mo kami ng konti lang. Actually, dito nga pwede na eh. Alright. Last natin na coin, si Turbo. So, himayin muna natin. If ako ay maglolo, ang babantayan ko dyan, number 1, si Bitcoin. Then, SHIB. SHIB, pwedeng bumaba pa to. LTC. Pwede itong mag-long, pero delikado na rin, no? All-time high, ATH. Head and shoulder, pero yoko niyan. Si Wu, si Ton. Maganda sana si Grass, no? Para sa confirmation. Kaso, may head and shoulder na siya. No? Wait na lang confirmation dito sa baba. No? Meron na siyang maliit na head and shoulder dyan. So, pwedeng mag-confirm na rin yan. So, last natin si Turbo. So, wala tayong makitang maganda, no? Papangit ng mga nandun. Ito natin. Turbo. Okay. Turbo, maganda yung kinuha niya na pag-pump doon, no? Pero still, nasa lower high pa rin siya. So, why natin yung reason kung bakit siya nag-pump? Meron siya dito. Ito yung gusto kong mangyari kay LTC. Ito, yung ganito. Si LTC, tinan nyo to. Yan yung gusto kong mangyari sa kanya. Di ba, halos magkamukha sila. Yan, ito. Kailangan niya bumaba. Same with Turbo. Di ba? Nung nandito na siya, di ba, bumaba muna din, umakyat. Halos similar lang din sila ng itsura ni LTC. Halos similar lang din. So, yan yung gusto natin mangyari. Kasi pag nangyari yan, ayun nga, medyo bubuga yan. Bubuga siya ng paakyat. Ito nyo, di ba? So, si Turbo, nagtabo na siya dyan. Obviously, dapat TP ka na. So, here, nagkaroon ng double bottom dito. Pak. Hinit niya to. 1.618 TP. TP area na siya. So, meron tayong resistance dito. Check natin yung kabilang panic. Kung meron bang tatamaan. Actually, wala. So, pwede pa itong umakyat. Pero again, hindi naman agad ito akyat. So, kailangan niyang mag-retrace. Kailangan niyang balikan itong resistance as itong support na to. Pwede niyang i-retest to. Bullish siya. Pwede niya i-retest siya and then i-hit niya ulit paakyat. Pero ang tanong, kung alam mo palang mag-retest pababa, bakit hindi mo i-short? So, hanapan natin ang shorting opportunity. So, ito, wala pa. So, well, pwede siyang i-short technically, pero yung ganitong itsura sa akin, hindi ko siya i-short. Mamimili ako ng magagandang pattern pag mag-short. Pero pwede siyang i-short. Pwede. Pero hindi pa siya. Kung ako to,
Hindi ko to iti-trade ng short. I'll wait na lang sa bounce since ito naman ay nag-ano pa lang naman siya. Nag-early magic pa lang naman. So, magkikreate pa siya ng late magic dyan. Alright. So, kung i-rate ko lahat ng pwede yung i-trade, I'll wait for that. Ito. Kung ito pa ay hindi pa nanalo, akit na yan. Shiba. Ang babantayan ko dyan, Shiba. Obviously, Shiba. Favorite natin yan. LTC, bumaba siya dito. Wala pa siyang setup ngayon, no? Wala siyang setup. Wala tayong makita. Yung kinamalasan. Seagrass, breaking down. Yan, breaking down siya. Turbo. Si Turbo, kailangan niyang bumaba. Siguro mag-alert ako dito. So, sa kamalas-malasan, wala tayong naabutan ngayon. Unlike nung nag-chart tayo nung nakaraan, meron na tayong nakitang setup. Dito kasi, wala. Si Grass lang, nag-activate na siya. Yung dadump na siya. Head and shoulder na eh. Alright. So, yun yung ating Almu chart. So, yun yung Almu chart. Yeah. Kung gusto nyo sumali sa Discord namin, ilalagay ko yung link sa comment ng video na ito. Click nyo lang yon para maka-join kayo. And naghahanap kami ng trading body. Sa trading body, para at least meron kami mga channel sa Discord. Ito. Yan, meron kami channel sa Discord. You can join our live Almu chart kapag naka-join na kayo sa Discord. Yan, ilalagay ko yung link ng Discord. And see you po. Kita kayo sa Almu chart. Alright. So,